Nay, kamusta na kayo nang gilapdosan sa laptop ni Sara? Okay ka na? Ito na naman, Sara, nagyaw-yaw na naman ang iyong abogado nga OJT. Sana sabi niya, blood bath daw, na ibig sabihin ni Sara, ay dugo daw ni Sara ang dadana. Kuno, dugo ni Sara ang tatagas, kaya siya naman daw ang subject dito sa impeachment. Pero kung ating iisipin, alam mo, iniiba nila yung naratibo ng blood bath. Kasi kung iisipin ng mga Pilipino, ang blood bath is very bloody. Dinuguan talaga ba? Duguan, dinuguan, ganon. So, ibig sabihin, parang nagbabanta na naman siya nga kumatuloy ang impeachment niya, may bloodbath na mangyayari or may mangyayaring masama na naman or duguan talaga ang mangyari. So, pwede na naman gamitin yung sa kanyang impeachment ang bloodbath niya kung saan ay parang nagbabanta. Kaya iniiba nila ngayon yung naratibo ng sinasabi nila, ibig sabihin daw ni Sara doon, dugo niya kuno ang tatagas. Bakit? Anong dugo niya? Dugo sa regla niya, dadalhin niya sa Senado? Di ba? Tigilan nyo na yung mga naratibo nyo, dakop na gidya sila yan. Huling-huli na talaga wala nang ididepensa ang mga defense team ni Sara. Kaya kung mapansin mo, ngayong araw, ang kanilang hearing dito sa impeachment ni Sara, wala gidya gaya buring-buring. Buring talaga, alam mo bakit? Kasi yung mga defense team ni Sara ay kaluoy. Kaluoy sila yan. Nangita na lang sila technical error kasi hindi nila ma-deny na nagbanta si Sara. Alam niyo bakit hindi nila ma-deny? Kaya once di-deny nila, i-play na naman yung video na nagbabanta, nagyaw-yaw si Sara nga patayin ang Pangulo. Patayin si First Lady, si Romualdez. Matibay na ebidensya, araw-araw mapapanood ng mga tao yan na nagbabanta si Sara dun sa video niya. Huwag na natin lukuhin yung mga sarili natin. Alam natin na nagbanta si Sara Duterte. Pero itong mga DDS, syempre hindi nila i-admit sa sarili nila yan. Syempre puo nila yan. Pero kung iisipin natin, kung tayo normal na Pilipino, normal yung isip natin, yung pagkasabi na gano'n ni Sara, alam natin na nagbabanta siya. Kasi kahit tayo, di ba, may mag-text lang sa atin o magsalita sa atin yan na nagbabanta na sila, papatayin kita. May hinair ako na patayin ka. O sa tingin mo, hindi ka magrimpwal? Di ba? Hindi ka ba kabahan? Hindi ka ba matatakot? Hindi ka ba mangangamba? Siyempre mangangamba ka. Pero dahil poon mo si Sara at ang mga Duterte, okay lang, pikit mata na lang yan. Hindi nagbanta. Pero kung si BBM siguro nagsabi ng ganyan, siguro ara rimpwal nila wagas. 'Di ba? Napaka-unfair, no? Napaka-unfair ng mga Pilipino. Pag hindi nila gusto, pag binantaan, wala lang sa kanila. Pero pag yung mga puo nilang nagbanta, palakpakan pa nila. Pumapalakpak, masayang-masaya, happy-happy pa sila yan, parang nagbi-victory party sila. Every time na marinig nila ang kanilang mga puo na papatay yung puo nila, pumapalakpak sila. 'Di ba? Kahit nga isama sila sa impyerno, pumapalakpak din sila. Kahit nga mag-rape joke pa yan, pumapalakpak din sila. Di ba? Ganon kakulto-kulto talaga itong mga DDS na ito, na kahit alam nilang mali, pinalakpakan nila. Di ba? Kaya sa itong naratibo nila na sinasabi nila, dugo ni Sara ang dadanak, istoryahe. Alam namin na binabago nyo yung naratibo kasi baka pwedeng magamit sa impeachment ni Sara nga talagang violente talaga siya. Tandaan natin si Sara Duterte ay Vice President ng Pilipinas, pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas. Ang kanyang pagbabanta sa ating Pangulo ay maaari at may posibilidad. Bakit? Kasi siya ay may kapangyarihan at may pera. Yung sinasabi nila na pinagbantaan si Sara Duterte ng Pangulong Marcos, paano? Anong benefits ni BBM kung matigi siya? Wala. Diba? Pero siya, pag tinigi niya si BBM, may benefit siya makukuha kasi pwede siyang maging presidente. Diba? So yung mga drama niya, kaya nga inimbitahan pala siya ng NBI, nagpapatulong ang NBI sa kanya para imbestigahan ang nagbanta kuno sa kanya, hindi nga siya sumipot eh. Pinadalhan siya ng letter ng NBI kung saan para tulungan ng NBI na imbestigahan ang nangyari sa kanya. Hindi nga siya sumipot eh. Kasi paano siya sisipot? Kay guni-guni lang man niya yun. Gawa-gawa niya lang man yung kwento na yun na may nagbabanta sa kanya. Diba? Gawa-gawa lang yun. Alam niyo bakit? Wala siyang ebidensya. Pero ang pagbabanta niya kay Pangulo, kay First Lady, tsaka kay Romualdez, ay mayroon talaga. Kasi siya mismo at galing mismo yun sa kanyang bunganga. Not only once, not only twice, not only thrice, how many times sila ng mga pamilya Duterte na nagbabanta nga patayin nila si Pangulong Marcos. At not only mga Duterte, kahit yung mga alagad nila, ilang beses na nagsabi patayin nila yung Pangulo. Di ba?
Ay, tigilan nyo na yan. Yung mga kakultuhan nyo, yung pinapaniwala nyo yung sarili nyo na mabait ang Duterte. Diyos ko, maawa kayo sa sarili nyo. Hindi lang sarili nyo yung niluluko nyo, di ba? Niluluko nyo yung ibang tao at niluluko nyo din sarili nyo. O, di kailan kayo magbabago?